Dapat daw ibalik ng mga mambabatas ang nakuha nilang pondo mula sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Yan ang panawagan kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na hindi naaayon sa saligang batas ang ilang bahagi nito. Ang turing ng ilan, dagok ito sa administrasyon. Pero malabo pa rin daw na ma-impeach o mapatalsik ang Pangulo dahil mga kaalyado niya ang nakararami o mayorya sa Kamara at maging sa Senado. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngayong idineklara na ng Supreme Court na labag sa saligang batas ang Disbursement Acceleration Program o DAP ng Aquino Administration. Sabi ni Senador Miriam Defensor Santiago, dapat daw ibalik ng mga mambabatas ang perang ginamit para sa mga proyekto nila. Ibalik nyo yung ginamit sa inyo. Alam naman ninyong panuhol yun, alam ninyong bribery yun, tinanggap nyo. Do you have the duty to restitute in the language of the penal code? Pero sabi ni Senador Antonio Trillanes IV, walang dapat isoli kung ginamit naman sa pampublikong proyekto ang pondo. Hindi ito yung parang cash na ibinigay na may armored car na dumaan dyan, binigyan kami ng 50 million. Hindi. Ito ay pondo na binibigay dun sa iba't ibang munisipyo o ahensya kung saan mo nilagay yung pondo inappropriate. Ang kailangan gawin dito is i-audit na lang, tignan kung anong pondo yung napunta sa mga bogus NGOs at yung sa mga lehitimong proyekto. Pero ang Dean ng Ateneo School of Government naniniwalang bagamat unconstitutional ang ilang bahagi ng DAP, meron din itong mabuting naidulot. Mali talaga yung mga binigay na pera sa mga senador. Sa alam ko, maliit lang yan na portion ng DAP. Halimbawa, ginamit yung DAP to create, to build a road, di ba? Halimbawa, ganyan. Or to buy, alam ko, sinasabi na yung Doppler equipment para sa ulan. Di ba? Tinatayang halos 13 billion pesos ang ginastos sa ilalim ng DAP para sa mga proyektong pinili ng mga mambabatas noong 2011 hanggang 2012. Ang sabi noon ni Senador Jinggoy Estrada, pabuya daw ito ng Malacanang dahil sa pagkaka-impeach umano kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona, bagay na itinanggi ng palasyo. Ayon sa ilang eksperto, pwedeng maging basehan ng impeachment laban kay Pangulong Aquino ang naging desisyon ng Korte Suprema. Pero para naman sa ilan, mistulan itong suntok sa buwan dahil kaalyado rin naman ng Pangulo ang karamihan sa mga mambabatas. Can he be impeached in reality? Meaning to say, you have to count noses. Do you have enough votes there? Because, you know, you have to raise certain votes to bring it to committee and then from the committee to the plenary and so on. That will be another question. I think it is bound to fail. Sa Kamara kung saan inihahain ang mga impeachment complaint, may mga nagbabalak ng pagkilos laban sa Pangulo. Pero nakadepensa naman agad ang mga kaalyado ni Pinoy. Nagkaroon ng consensus yung various leaders ng different blocs dito sa Congress to come up with a collective statement, no? Saying that any effort to initiate impeachment proceeding against the President based on the DAP ruling of the Supreme Court will be blocked. No? At dahil posibleng hindi umabante ang impeachment sa Kongreso, naniniwala si dating Senador Kit Tatad na tao na ang maghuhusga sa administrasyon. Kausap ko yung isang grupo na tapos na yung first draft ng kanilang impeachment complaint against Pinoy. No? Yung kanilang impeachment complaint ay impeachment complaint ng bayan. Hindi ito ifa-file sa Kongreso. Ifa-file ito sa bayan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.